Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoong Jesucristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay mga kabataan, magkaisa at mamuhay ng matalino at matuwid sa gabay ng mabuting balita. Ngayon ipaliliwanag ko po, babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula doon sa mabuting balita o paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa mga taga-Epeso, Kabanata 5, talatang 15 hanggang 17, ito po ang mensahe. Kaya't ingatan ninyo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mangahangal. Unawain niyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 8, talatang 6 hanggang 8 po ang mensahe. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan, ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Subalit, sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Pagpatuloy po natin sa 1 Corinto, Kabanata 13, talatang 1, talatang 4 ng kapitulo. Ito po ang mensahe. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri, nagmamataas, hindi magaspang ang pag-uugali o nagmamataas, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinagagalak ang gawaing masama. Ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 5, talatang 9, ito po ang mensahe. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 5, talatang 38, talatang 39, ito po ang mensahe. Naririnig niyo ang sinabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas, Kabanata 17, talatang 3 hanggang 4, ito po ang mensahe. Kung nagkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang nagkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at nagsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Pagpatuloy po natin kay Apostol San Lucas, Kabanata 6, talatang 36, ito po ang mensahe. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa linggong ito, sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lights Promotion. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos at ang banal na Panginoong Jesucristo. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at banal na Panginoon Jesucristo at sa kanyang paggabay sa atin at pagbabahaging ito. Ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula sa tema na mga kabataan, magkaisa at mamuhay na matalino at matuwid sa gabay ng buting balita. Nais ng banal na Panginoon Diyos na tayo ay mamuhay ng matalino. So sa lahat, partikular yung mga kabataan, mamuhay tayo ng matalino at di tulad ng mangmang, sapagkat masama yung takbo ng daigdig. So ibig sabihin, naglipa na yung kasamaan sa kapaligiran. Kaya tayo ay mamuhay ng matalino, sikapin natin na
makagawa ng mabuti. Patuloy tayong makagawa ng mabuti at unawain natin ang kalooban ng Panginoon Diyos. At huwag tayong maging ang pilitin natin maunawaan ang kalooban ng Panginoon Diyos at tayo ay maging matalino sa ating buhay. Excuse me. At excuse me. At pagsikapan natin na tayo ay mamuhay ng mabuti sa pamumuhay na ito ayon nga sa mabuting balita na nais ng ating banal na Panginoon Diyos. At yan ang nais ng Panginoon Diyos na sa mga kabataan, mamuhay kayo ayon dito. Mamuhay kayo matalino at hindi mangmang. Sapagkat kung kayo ay mamumuhay ng masama, yan ay hindi nakakabuti. Sapagkat sinasabi ng ating banal na Panginoon Diyos, iwasan nyo mamuhay kayo ng makalaman, kundi maka-spiritual o yung mga isang mabuting balita na nais ng kalooban ng Panginoon Diyos. Sapagkat kung kayo mamumuhay ayon sa laman, kayo mga material o sinusunod nyo yung pita ng laman, yung nasa ninyo, yung inyong galit, yung inyong inggit, yung inyong iba't ibang hindi mabubuting gawa at mga pag-uugali, ay kung yan ang susundin nyo, ito ay magdudulot ng kamatayan sa inyo. Hindi lamang sa pamumuhay na ito, kundi hanggang sa buhay, hanggang sa paghukom o paghusga ng ating banal na Panginoon Diyos. Sapagkat kung ikaw ay magiging hindi mabuti ang ugali, gagawa ka ng krimen. Sa makalaman mo na susundin mo yung pita ng laman mo, gagawa ka ng hindi mabuti para masunod mo yun. So ngayon kung gagawa ka ng masama, maaaring lumabag ka sa batas. Kung lumabag ka sa batas, magdudulot sa iyo ng kamatayan sapagkat iyahan ka ng batas kung ikaw ay gagawa ng mali, lalo na mabigat. So ngayon kung lalaban ka dun sa batas, pwede kang mamatay. At ang pinakamabigat ay yung may kamatayan, spiritual ka sa paggawa mo ng kamalian. So magbubulid sa iyo sa kamatayan ang paggawa ng o yung makalaman na o makapitan ng laman. Instead na mamuhay ka ng maka-spiritual, yan ang nais ng banal na Panginoon Diyos sa mga kabataan para tayo ay mabigyan ka ng kaligtasang spiritual at buhay na walang hanggan. So kaya mamumuhay tayo ng maayos sa mundong ito. Mamamanage natin yung ating environment at ang pamumuhay so tayo maka-spiritual moment. Sapagkat kung wala tayong kung hindi tayo makalaman, mold yung ating puso at isipan mula doon sa mga kabataan ng kasalumaki, ay maging maganda ang pamumuhay natin under the God's kingdom at sa kanyang pamamahala o sa kanyang nais na pamumuhay natin. So sa ganyan tayo ay hindi tayo maglalabanan sa mga laman nating makapitan ng laman. Ano ba yan? Material na bagay yan. Marami yung inequality sa lipunan, marami yung hindi mabuti, hindi nagkakaroon ng patas na buwan because makapitan lang. Gusto na siya na yung mayaman, gusto na siya maraming babae, mga ganun tipo. So yung ganoon ay hindi nagiging maganda sa lipunan at yan ay hindi maganda sa kapwa-tao. Kaya nais ng banal na Panginoon Diyos na ating patingkarin ang pananampalataya at pagtupad sa kanyang kalooban, mamuhay tayo matalino, mamuhay tayo ng may pagmamahal at pagmamahal sa ating kapwa. So gawin natin sa kapwa yung gusto natin gawin nila sa atin. Yan ang gusto ng Panginoon Diyos, na tayo ay may pagmamahal sa kapwa o magmahalan ng bawat isa. Maging concern tayo sa isa't isa. Yan ang gusto niya kung paano natin pangangalagaan ng mundong ito at hindi umiral yung makapitan ng laman. Sapagkat kung tayo may pagmamahal sa ating kapwa, inilaborate dito paano ka ba magmamahal. Yun. Hindi ka dapat magagalitin, hindi ka dapat naghilig, hindi ka dapat inggitin. Dapat maganda ang loob mo. Dapat ay hindi mo ginugusto yung masasamang mga gawa. So kung ikaw ay may pagmamahal at isa sa buhay mo yan, nakakaiwas ka dun sa mga masasama at hindi mo magagawa. Sapagkat yan ay isang mold of our mind and heart para tayo ay mamuhay ng mabuti. Sa gayon, kung yan ay may sa buhay mo, so hindi ka gagawa ng mali, hindi ka lalabag doon sa kautusan na ikaw ay papatay, ikaw ay magnanakaw, ikaw ay mangre-rape, ikaw ay iba't ibang mga kasamaan, ikaw ay maging salbahe sa mga magulang mo. So kung ikaw ay ganyan yung pag-uugali mo, yung enumerate doon sa kung paano ka pagpapairal ng pag-ibig, kung paano ka magmamahal, ay it is a mold of our mind and heart. Pag-ugali natin, sa gayon maiwasan natin, matutupad natin yung kautusan, maiwasan natin yung ganong klase ng kasamaan
at lahat ng uri ng kasamaan. Ika nga, sabi nga daw, yung pag-ibig, sabi ng Panginoon sa Kristo, yan ay buod ng lahat ng kautusan. Kung masusunod mo yon, yung kautusan ng Panginoon sa Kristo na magkaroon tayo ng pagmamahal sa kapwa-tao natin, o magmahalan tayo, ay maiwasan mo yung paggawa ng kamalian. Sapagkat nagmamahal ka at hindi na, at paano ka nga ba magmamahal? Ayun, naka-elaborate doon sa ating yung enumerate natin kanina na binasa natin. So, at mapalad yung kayo mga kabataan, kayo magpairal ng pagkakasundo-sundo. At magkaisa kayo na may pagkakasundo-sundo. Iwasan nyo yung gulo, away. So, kayo ay magpairal ng pagkakasundo para kayo ituring na ng ating banal na Panginoon Diyos. So, at kung sinasabi nga yung hindi kayo dapat magiging mata sa mata, ngipin sa ngipin, kundi sinasabi ng Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo, huwag niyong labanan yung masamang tao. Sabi nga, kasi kapag nakakita ka ng masamang tao, ang gusto mo, labanan mo sila ay makipagsuntukan ka or whatsoever na gagawin mo. So kung may masamang tao, ang pakikiharap na nais ng ating banal na Panginoon Diyos, ng ating banal na Panginoon sa Kristo, kung tayo nagpapairal ng pag-ibig sa ating kapwa-tao, paano mo haharapin yung mga masamang tao? Pagbabaguhin mo sila kagaya ng ginawa ng Panginoon sa Kristo. So tayo ay binigyan ng pagkakataon na makapagbago. So yung masamang tao, bibigyan mo ng pagkakataon na makapagbago. So you change them to be good. So gagabayan mo sila ng mabuting balita. Kung meron masamang tao na maaari mo silang makausap, maaralan ng mabuting balita, that's what you have to do. Or sawayin mo sila doon sa kanilang maling gawa. Kaya nga sinasabi ng Panginoon Diyos doon sa na kung yung kapatid mo nagkasala, sawayin mo, pagsabihan mo. Ngayon kung sila ay naghumingi ng kapatawaran, patawarin mo. Diba? So mahabag ka sa kapwa-tao, mahabag ka doon sa mga nakakagawa ng masama, mahabag ka doon sa nagkakasala. Hindi mo silang bagin, huwag kang makipag-away, mahabag ka sa kanila. Ang gawin mo, gabayan mo silang makapagbago. Pagbaguhin mo sila ay gabayan mo mamuhay na mabuti. Ganun ang pakikiharap doon sa masamang tao o nagkakasala, lalong-lalo na yung mga tao na mga nagsisisi na. So ganyan ang gagawin ng mga kabataan at para sa lahat doon sa mga nagkakamali. Huwag kayong mapusok. Huwag kayong mapusok mga kabataan sa away, sa paggulo. Lalo na kung nakakita kayo ng masama. So what you have in mind ay pairalin nyo yung pagmamahal ay tinurang ng Panginoon Diyos at pagbaguhin mo sila kagaya ng Panginoon sa Kristo. So pagbaguhin mo sila ay pagsabihan mo kung nagkakamali. Pagbaguhin mo kung mapapangaralan. Ngayon kung sila gumagawa ng gulo, ba ng armalay kasi hindi mo pangaralan yun, di ba? Ang gagawin mo ay meron namang pamahalaan. Yun ay gawain ng pamahalaan. Yung mga gumagawa ng kriminalidad na nakasamaan, kung paano mo sila mapagbabago, hindi lang basta masamang ugali. Kasi kung masamang ugali, mapapagsabihan mo pa yung iba kasi hindi naman gumagawa ng ibang masama. Ngayon, kung krimen ang ginagawa, lalo na nananakit, so may pamahalaan para sila yung magdisiplina na ibinigay ng authority sa kanila ng Diyos para disiplinahin. So, yung mga kabataan ay ilapit nila sa pamahalaan. Kung ganoon na talagang hindi na nila kayang kausapin o iwasan ninyo yung mga ganyang klase ng mga gumagawa ng di maganda. Ngayon, kung kayo ay nagawa ng masama, kayo mismo nga, magparaya. So, pilitin nyo makapagparaya kayo, magpatawad, at upang sa gayon ay hindi ka rin magkasala kung lalabanan mo sila nga. So, gawin mo, pagbaguhin mo ngayon, kung hindi mo kaya pagbaguhin, may pamahalaan para magdisiplina sa kanila. Kasi meron tayong kakayanan para magbago, meron tayong pwede natin silang kausapin na magbago. Ngayon, kung hindi natin kaya kausapin, kagaya ng ginawa ng Panginoon sa Kristo, yung mga pinapangaralan niya hindi niya na mapangaralan kasi babatuhin siya So, iniwasan niya. So, iwasan mo kung ganun yung status ng mga gumagawa ng di mabuti. Kung di mo sila mapangaralan, so you have to avoid them. Pero kung talagang sila ay ganoon, merong gobyerno para magdisiplina kasi authority nila yun. So ganun yung lalapit mga kabataan nyo sa gobyerno o sino man tao. Kung ganun yung pakikiharapan yung masama. Ang paglapit natin sa gobyerno o yung authority ng gobyerno, yan ay gusto rin yan ay nais din ng Panginoon Diyos sa atin. Yan ay gabay ng Panginoon Diyos din sa atin para umiral yung mabuti in force. Kaya nga sila ay
inilagay ng banal na Panginoon Diyos. Meron silang authority para doon sa kaayusan, enforce na gano'n. Kasi kung hindi na natin mapapag-aral, maaaring doon magkahantong yun. So pwede silang magdisiplina, pwedeng ilapit para sawayin. Kasi kung hindi mo kaya sawayin yun, nang-aarma like yun, hindi mo sasaway yun. Gobyerno sasaway doon para tumigil yun. Kasi gumagawa sila ng karahasan. Hindi mo mapangaralan yun, nakagaya ng ganito, di ba? O gano'n ng krimen na ginagawa. So may government para dyan. Pwede mo silang ilapit doon para disiplinahin sila. So ngayon kung ikaw naman ay mayroon pang kakayanan ka para sila ay mapangaralan, pangaralan mo para magbago. Pero huwag ka makikipaglaban sa kanila. Kasi yan ay sa legalidad din ay hindi rin mabuti dahil sa maaari mas mabigat yung gawin mo doon sa mga nagkakamali. Kaya halimbawa, ang pagkakamali niya hindi nananakit lang, ay pinatay mo. Ikaw ngayon ang makukulong, di ba? So you have to be patient at kayo ay hanggang sa iyong mapangaralan. Or else, iwasan mo or suplo mo sa gobyerno. Ganun yung gagawin mo at huwag kayo aralin nyo yung kapayapaan, huwag kayo makipaglaban. So yung mga halimbawa nanggugulo sa inyo, kahambagan nyo sila at sila ay pilitin yung mapagbago kung mapapagbago nyo nga. Kung hindi, may gobyerno naman para doon. So ganun dapat ang gagawin. Ngayon, huwag kayong gagawa ng karahasan o anumang unlegal na bagay o mga hindi makadiyos na hakbangin. Ika nga. Kaya na kailangan ang papairalin ninyo ay yung pagmamahal sa kapwa-tao, pagmamalasakit o ang balangkas ng mabuting balita na isang Panginoon Diyos. Ganyan tayo magkipagkapwa-tao. So yun. So mga kabataan, sana kayo ay magabayan ng lubos, mamuhay kayo ng matalino, gawin nyo yung pinakamabuting bagay mula doon sa pagmamahal sa kapwa-tao. Mula diyan, lahat magagawa nyo ang mabuting mga bagay. Palagi nyo basahin at unawain yung sinasabi sa Roma, sinasabi dito sa 1 Korinto Kabanata 13, talatang 1 hanggang 7. So yun na inyong basahin mabuti, piliin nyo. Siyempre ang mabuting balita inyong unawain para may sa buhay nyo. So sa gayon, malaking gabay yan para mamold kayo kung paano kayo mga pagkapata. Yan. So napakabuti at napakaganda ng gabay sa atin ng banal na Panginoon Diyos para tayo makapumuhay ng mabuti at hindi sila syempre may kaligtasang spiritual. Yan ang pakana sa inyo. Kapag magkaroon tayo ng kaligtasang spiritual na pagka dumating yung pag-uukom kayo maliligtas, makakasama na Panginoon sa Kristo sa kanyang pinako na buhay na walang hanggan at walang hanggang kaluwalhatian o pagpapala ng madaling Panginoon. Yan. So at yung buhay natin dito sa mundong ito ay pansamantala lamang. Pinakamatagal ay 100 years, no? Sa panahon ngayon. So kaya yung bawat oras, bawat panahon natin, gugulin natin ito doon sa mabuting pakikipagkapatawa at mabuting pamumuhay sapagkat hindi natin alam ang bawat mga oras. Yan. Lalo na sa panahon ngayon na malapit na yung paghuhukom ng ating banal na Panginoon Diyos. Kaya kayong mga kabataan, kayo ay mamold sa isang mabuting pamumuhay mula doon sa gabay ng mabuting balita. Magkaisa kayo mga kabataan at yan ay kayo ay magkaisa sa mabuting pamumuhay at hindi doon sa kaguluhan o mga pag-away-away na yan. Huwag nyo gawin yun. So muli sana nagabayan namin kayo ng Bibleized promotion sa inyong nagabay namin kayo ng mabuting balita sa ating pagbabahagi ng Bibleized promotions at kayo magkaroon ng malaking pag-asa ng kaligtasang spiritual sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay hanggang sa buhay na walang hanggan. At tayo ay patuloy na nanampalataya, maliwanagan tayo ni Banal Santa Maria. Gabayan niya ang ating pagbabahagi nito, magliwanagan niya at kayo maliwanagan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Maliwanagan kayo ng mabuting balita at ng gabay ng Banal na Santa Maria. Sa gayon ay ito ay inyong isabuhay at para magkaroon kayo ng kaligtasan, malaking pag-asa ng kaligtasan spiritual, pang araw-araw na pamumuhay hanggang sa buhay na walang hanggan. So yan at palagi nyong ang inyong higit na gawin ay yung pagsasabuhay ng mabuting balita sapagkat yan ang makapagliligtas sa atin. Kung tayo ay gabayan ng Banal na Santa Maria ng kanyang pagmilagro, magpasalamat tayo. Ngayon, maraming gabay ang ating Banal na Panginoon Diyos, hindi lamang yung pag-aparisyon, hindi lamang yung pagbibigay ng halimbawa literal na kaliwanagan para tayo ay magkaroon ng
gabay na ganun sa ating pagmumuhay o spiritual na gabay na ganun. Maraming gabay ang ating banal na Panginoon. Pwede tayong humiling pa ng ating nais na gabay ng ating banal na Panginoon. Pwede nating hilingin na tayo ay magkapagpapalain, tayo ay protektahan, tayo iligtas sa mga kapahamak. Ngayon kung tayo ay namumuhay ay sa mabuting balita, tayo ay kanyang palaging puprotektahan sa ilalim ng kanyang pag-aari. Yun. At muli doon sa interfaith unity, tayo ay patuloy na magkaisa dyan, yung bawat mga reliyon, magkaisa tayo sa interfaith unity, at unawain natin yung ating mga pinaniniwalaan. At upang maiwasan natin yung paguluhan, karahasan na nauwi sa mga digmaan. Bagkus ay pairalin natin yung kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan at pagtutulungan. Maging ehemplo tayo ng lahat, lalo na sa patuloy na pagpapaigting ng pagkakaisa na nagkakaisa ng mga bansa. Yan. Maging ehemplo ng bawat mga lahi at bawat mga may paniniwala, mga grupo para pagpairal ng kapayapaan. At maliwanagan, ibang ng Santa Maria na kayo na tayo ay patuloy na magkaisa dyan at hanggang sa dumating ang takdang panahon na tayo ay sa paniniwala ng Kristiyano, tayo tuluyan na pagkaisahin ng banal na Panginoong Yesu Cristo sa kanyang pagkakas. So, doon naman sa CBCP Vatican Church ay doon sa CBCP and Vatican Church ay sa CBCP and Vatican Church ay maliwanagan yung Banal na Santa Maria at patuloy niyong pagmuklurin ang sangkatauhan mula bansang Pilipinas sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating munting kakayanan, patuloy tayong maasa ng gabay ng kaliwanagan ng Banal na Santa Maria mula ng Panginoon, gabay ng kaliwanagan ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo, sa gabay ng Banal na Santa Maria at gabay ng mga anghel ng kalangitan. So tayo ay kayo ay maliwanagan sa ating pagbabahagi o tayo gabayan ng pagmimilagro sa ating pagbabahagi at mabuklod mabuklod natin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoong Hesus Kristo at mabuting balita nga. At sa mga kapamala, maliwanagan kayo. Maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria mula sa Panginoon Diyos, Panginoon Hesus Kristo at mamahala kayo ng mabuti, matubid, tugulin niyo yung karapatang pantao. Sa gayon ay makapamumuhay tayo ng ang nasasakupan mo ay makapamumuhay ng mabuti kung ang pamahalaan ay mamahala ng mabuti pamamahala. Muli, magandang hapon sa inyong lahat at ganda siya.